May proseso ang batas para sa kanila. Hulihin natin, kulong natin. Sabi niya, boss, gusto mo dukutin na lang namin eh. Lahat ng mga ebidensya, lahat sa Laguna nang gagaling sa Katanay. Paano nangyayari yan? Siya rin na napupumilit na isabit yung mga pulis. Ano? Pero kung talagang didiretsuin kung yung sinasabi ni Mr. Atong Ana, dukutin, hindi sana ginawa ko na sir, ba't kami nang huli? Crucial yung statement mo na pagdudukutin na lang natin mga yan, dahil nga may nahanap tayong 24 na tao. Hindi mo ba alam? Tumawag sa akin si Boss Atong. Binibigyan lang ang isang ulo nyo na 5,000 isang ulo. Mr. Atong Ana, I just would like to remind you na kaya nakafocus sa inyong investigasyon. Dahil, naturalmente, doon last nawala, yung bago nawala yung mga tao, doon sa sabungan ninyo. Actually, aminin ko, nabigyan niya ako ng kaya nagkaroon ako ng 2 beating station sa General Santos City. Yan po totoo. Kami na-deny na... Betting station ng Sabong. Online sabong. Okay. Hindi talaga ako pwedeng maging mag-qualify. Una-una, wala akong manok. Matagal nang hinahanap ang mga missing sabongeros. Mga nawawala dahil umano, dinukot. May minor de edad pa na nag-aaral na kaisa-isang anak lalaki na hindi gusto sana ang ina na sasama sa isang sugarol. Pero sinundo talaga sa bahay. Pagkatapos, yun, nawala. At ang problema, para nang ayaw na tutulong sa nagkuha. Yan ang mapait. Pero anong masasabi ninyo? Ayon kay Senador Bato, kung di mo natin sila makikita dito sa lupa, makikita natin sila sa langit. Makikita rin natin yan. Kung hindi natin makikita yung mga anak ninyo dito sa lupa ngayon, makikita natin sila sa langit. Hopefully, makikita natin sila sa langit. Lahat naman tayo mamamatay. Lahat naman tayo pupunta sa ibang mundo. Kinikita natin sa langit pag hindi natin makita dito. Ha? Anong masasabi ninyo sa pahayag ni Senador Bato na kung di man daw natin makikita sila dito sa lupa, makikita natin sila sa langit. Langit lang ba ang lugar pagkatapos sa buhay na ito? Paano natin masisiguro na yung mga sumakabilang buhay ay talagang sa langit na yon? Lalo na kung dito sa mundong ito ay di gumagawa ng mga gawaing para talaga sa langit. Tatalakayin natin ito. Comment kayo, anong masasabi ninyo dito? Makikita rin natin yan. Kung hindi natin makikita yung mga anak ninyo dito sa lupa ngayon, makikita natin sila sa langit. Hopefully, makikita natin sila sa langit. Lahat naman tayo mamamatay. Lahat naman tayo pupunta sa ibang mundo. Kinikita natin sa langit pag hindi natin makita dito. Ha? We're just passing through, yes. At sa aral ng Simbahang Katoliko, mayroon tayong tinatawag na iskaton. Ano yung iskaton? The 4 lastings. Ano yung 4 lastings? Una, ang tao ay mamamatay. Pero may bahagi sa tao na di mamamatay. Nasa San Mateo Kapitulo 10:23 yan, ang ating kaluluwa. At pangalawa, haharap tayo sa tinatawag na particular judgment, Hebreo 9:27. Pangatlo, dahil haharap tayo sa hukuman, merong langit, meron ding impyerno, Marcos 9:49. Ang problema, kung di tayo gagawa sa mga gawain na talagang magdala natin sa kaligtasan, tatalakayan natin ito. Ano masasabi ninyo sa pahayag ni Senador Bato dito na kung di man natin makikita ang mga
nawawalang sabungero dito sa lupa, makikita natin yan sa langit. Posible. Okay. Ito ay may kaugnayan sa Senate investigation. May nawalang kaisa-isang anak, minor de edad, nag-aaral pa. At sinundo sa bahay, pinapayagan ng ina, pero sinundo talaga para sasama doon sa arena. Ang problema ay nawala. Ang nagsundo ay parang ayaw na tutulong sa paghanap kung saan. Ito ang bahagi sa investigation. Pakinggan natin. Ako po'y nananawagan po sa aking anak na si Jean Paul de Luna na John Paul de Luna. So, pangalan ng santo, John Paul de Luna. Pangalan talaga ng santo. Pero, asa na kaya ito? sa kasalukuyan po ay magtatatlong buwan na po siyang nawawala, ay ako po humihingi po ako ng tulong. Kung sino man po ang nakakakupkup sa aking anak, ibigyan niyo na po sa akin. Ay, sa isa ko po lalaki Sandali, may nabasa ako dito. Totoo bang may manok si San Pedro? Si Dios Benedict, question niya. Totoo ba daw na may manok? Yung makita ninyong manok ni San Pedro ay nagpaalala yon sa sabi ng ating Panginoong Jesucristo na di ba? Ano sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Pag marinig yung tinig ng manok 3 bisis, di na niya aangkinin ang ating Panginoong Hesus. Yun ang dahilan na may kasamang manok si San Pedro. At si San Pablo naman, kung makita ninyo, may sword dahil siya ay persecutor noon sa Kristyanismo before siya na-convert. Dahil tayong mga tao, tayong mga espiritu, mayroon tayong katawan, at ayon kay Santo Tomas, nangangailangan talaga tayong makita at mahipo. Kaya iyon ang dahilan na ang larawan nagpaalala sa inaalala natin. Okay, tuloy natin. nag-aaral po yun. Ako po sabi ko lang po dun sa boss. Sabi ko po dun sa kay sir, kinuha po niya sa akin yan. Hindi ko po siya pinapayagan. Pinilit po niya. Sabi ko, sir, hindi po... O dapat ipatawag din itong taong ito na nagkuha sa kanyang anak. Di pinapayagan ha. Minor de edad pa kasi, nag-aaral pa. At pinuntahan talaga sa kanilang bahay, kinuha, dinala sa arena. Pinapayagan yan dahil nag-aaral po yan. Minor de edad po yan. Pumunta po sa akin yung si Arnold po makapas na pinilit po ang anak ko. Sabi ko, Pinilit pa. Di sana pinapayagan ng ina dahil minor de edad at nag-aaral. okay lang kung Pandama yata to. hindi naman papapahamak ang anak ko. Sa madaling salita po nung December 27, napag-alaman ko na pumunta po pala ng Santa Cruz Laguna yung anak kong yan na hindi ko naman po alam na sabi nga daw po ni Sir ay sasama sa kanong tauhan niya. Sabi ko, bakit ganon? Sakit naman ng ganon. Nag-aaral yan, nag-module yan. Tinanggap ko na rin. Pero sabi ko, sana wag nang mapahamak. Pero sabi ko, nung pong December 30, napag-alaman ko na, sabi po ni Sir na tapos na pong magsabong. Sabi po ni Sir sa akin na, Pero kahapon di ko narinig sinabi sa suna ni Pangulong Bongbong Marcos na itigil ang lahat na ore na sugal sa ating bansa. Online gamean o online sabong. Di ko narinig yan. Ang narinig natin, may sinabi siya na mananagot daw o mano ang sino mang nasa likod. Sandali ha. Asan ba yung pahayag na ito?
Nagtutulungan ang buong pamahalaan para lutasin ang mga kaso ng mga nawawala dahil sa walang pakundangang kagagawan ng mga sindikato sa likod ng madilim na mundo ng mga sabungan. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, civilian man o opisyal. Kahit malakas, mabigat, o mayaman, hindi sila mangingibabaw sa batas. Higit sa lahat, ipararamdam natin sa mga salarin ang bigat ng parusa sa karumal-dumal na krimen ng mga ito. Sana na managot talaga ang nasa likod, ang utak sa matagal na nawawalang mga sabungero. Isa lang ito. No? Itong inang ito na di niya alam, kaisa-isang anak lalaki, nag-aaral, minor de edad, pinuntahan sa bahay dahil dinala doon para mag-asisa sabong, di niya pinapayagan, ang resulta nawawala ang anak niya. Ate, pupunta po tayo sa pulis ng Katanawan dahil ang anak po ninyo si John Paul ay nawawala. Sir, bakit po? So, anong maramdaman sa isang ina na merong malaking pangarap para sa kaniyang anak, no? Na minor de edad nag-aaral pero pinuntahan doon sa bahay, kinuha dinala para sa sabong. Pagkatapos, ipaalam na nawala na daw at ipablatter. Bakit po mawawala? Iyan po ay tao ninyo. Sabi kong ganun. Hindi po pwedeng mawala yan. Kinuha po ninyo yan sa akin. Sabi kong ganun. Sino yung tinatanong? Sir Jerry po. Gordel. No, yan. Kumusta na kaya itong nagkuha na ito? Opo, Sir Gordel. Gordel. Sir Gordel. Yung pong boss po nila, Sir Jerry Gordel. Jerry Gorgel. Opo. Nasaan siya ngayon? Nato nga po, hindi nga po nakikipag-organize sa amin. Yan, imagine, wala ba kayong konsensya? Kayo ang nagdala sa bata, sa minor de edad. Pagkatapos, nagpaalam kayo na wala. At ngayon, sabi ng ina, ayaw daw makipag-coordinate dahil pag tatawagan nila ang phone, ano daw? Pag po tinatawagan po, sir, ay binababaan po ako ng cellphone. Pero siya ang nag-inform sa inyo na wawala Opo. yung anak mo. Opo, yun po talaga. Nasa kasalukuyan po ngayon eh, hindi po siya So talaga. siya yung financier ng grupo na ito. O, siya po yung boss ng aking anak na si Boss. John Paul. Itong ito nawawala sa Santa Cruz, sa Laguna, noong 29 December. Ito po sila. Ang address ay puro Barangay Bulo, Katanawan, Quezon. 5 po yung kasama, 5 po sa Bali Sindautoy. 5 po. Bali 5 po sila Utoy. Hello, shout out po ni Sonia Revillame. Blessed Bro Wendell. May the Lord God bless us all watching from Perth, Western Australia. Okay, tuloy. Yung pong dalawa, hindi po nila kasama. Si Mr. Gorgel, nandito daw, kasama yung kanyang council. Opo. Papuin mo dito para matanong natin kung saan napunta yung mga bata. Ayan. Nandyan pala sa investigation kasama yung abogado niya. Itong nawawala na ito, na 5, Opo, ang ganda. Ah, Hindi pa po nabalik. magkakilala ito sila lahat. Opo, yung po dalawa ko saka po yung anak na rin ay magpisambo. Saka magpisambo. Subali po ang nangyayari sa ngayon, wala pa po kami late kung gasa yung anak ko. Kaya po ako nananawagan talaga ako po hindi ko po alam kung saan po talaga. Masakit po talaga sa akin. Hindi ko po alam. Napansin nyo, nakita nyo sa video, nandun pa si Dundon, pati Dungan. Di pa siya kumakalas dito, no? Sa kampo ni Atong Ang. Anong gagawin ko? Sabi ko, anak, nasaan ka? Hindi mo na po alam kung anong gagawin ko. Sabi ko, mahirap lang tayo, anak, pero kapit ka lang, anak. Sabi ng asawa ko talagang anak. Sabi ko sa kanya,
ako na lang ang pupunta dahil hindi ko pa rin po sir maiwanan yung isa ko ring anak dahil ganyan nga po ang nangyayari. Sige po, magdasal lang tayo na nabuhay pa yung mga anak ninyo. Po, sir. Sana makonsensya yung bihawak nila Yun sa po, kanila ngayon at sana ilabas sila. Salamat. Bye. Sa tagal ng panahon na nawala, buhay pa kaya iyon, lalo na nitong pagkalas ni Dundon Patidungan na sinabi niya kung ano ang nangyari sa mga dinampot na mga sabungeros na nawawala. Dasal lang tayo. Huwag tayo wala na pag-asa. Thank you po. Salamat po. Hindi naman abogado ang inibitahan. So, andyan yung abogado. Upuhin mo dito at siya ang tanongin natin. Siya nag-represent. Kaya nga siya. Yung nagkuha sa bata na naging amo niya, dapat gisahin din yan. Pero sige lang sir, baka may importanteng impormasyon na dala-dala yung abogado. Paupo mo dito. Si the mother of Mason Ramos, ma'am. Ang sa akin lang pong masasabi ay Sir Jerry, makipag-organize siya sa amin. Makipagtulungan siya para maano na itong kasong ito. Kasi po, ako ay balo na, single parents po ako eh. Ako po ay hindi ko po alam na umalis yung anak kong yun eh. Ako po ay nagtatrabaho sa San Isidro, kay Cons Michael, mag-awad po ng bayan. Totoo ba ito nakalagay sa record dito na ang edad ng anak mo na si Mason Ramos ay 14 years old? Opo. Oh, so iba na naman ito. Minor de edad na naman. 14 years old. 14. Opo. Nag-birthday po siya noong January 5. 14 years old. Bakit siya sumama doon sa mga... Kasi po, inakit daw po siya eh. Ayaw po sumama daw yung batang yun eh. Hindi po ako nagtatrabaho, sir ay. Dumating na lang po ako, sabi ng mga kapatid na sinama daw po sa sabungan na yun. 14 years old. Sinama sa Nawawala. sabungan. Nadamay ito, sigurado. Alam po nagabuhay sa kanila eh. Balo na po ako. So sige po, mananawagan naman tayo uli doon sa may hawak dito. Kawawa naman yung bata, dinamay. Di ba? Nag-aaral po. Batang bata ba ito, 14 years old, tapos idamay sa ganong problema. Sir Jerry naman po, hindi malaang natawag sa akin. Natawag kami, napagpatayan kami cellphone. Alam ko po, wala nga kayo pamasahe papunta dito. Cellphone pa kaya, makabili kayo ng cellphone, kaya kawawa naman yung bata. Papabiya ako na pati po. sir, Inimbitahan yung- sila sa office ni Senador Bato. Si Senador Bato ang nagbigay pasahe sa kanila. Lalo na sa pag-uwi. Anak ko maliliit pa, nilalakad po namin pupunta po sa mga asikaso namin ito. Ako po, Iwan, I'm lost for words, ha? Sa Tagalog pa, ako'y nawawalan ng paano yung Tagalog yan? Basta I'm lost for words. Kung paano ko express yung aking pagdalamhati pagkawala ng anak mo. Sige lang po, ma'am. Mag-resal tayo. Ha? Ilan tong minor de edad kaya na kasali sa mga nawawala. Kung maalala niyo, may sinabi pa si Dundon na may bata, may babae. Kung sik, ikaw yung legal ni Juan? Cordial? Good afternoon, Mr. Chairman. I am Attorney Raven Abrenica, and I am representing Jerry Gurgel. Kaya nga, tanong kami kung anong itatanong namin sa iyo, wala kang mag-alam. Anong Saan yung kinikilalang amo na nagdala sa bata? Abogado ang pinaharap. anong knowledge mo doon sa activity ni Cordial? Your Honor, this representation, Pakitanggal. Your Honor, I was only engaged to signify Mr. Gurgel's intention to cooperate. Sandali na to, out muna, sandali. Pag-administer mo na out. Dali na. Tinggal lang natin.
Okay, ganito po yan. Ha? Kailangan namin yung nirepresent mo para as a resource person. Ha? Baka inisip niya, suspect na kagad siya. Bakit abogado kagad pinadala niya dito sa hearing na ito? Resource person po siya. Kasi buhay pa siya ngayon? Yes, sir. He's still alive, sir. Buhay siya. Yes, sir. Pinadala ka niya dito. Yes, sir. Anong sabi niya? Bakit ayaw niya pumunta dito? Yes. To be frank with you, Mr. Chairman, he's not used with this kind of proceedings, and he would like to tell you, sir, that he will be available in the next scheduled hearing, Your Honor. Yun nga. Sa susunod pa na schedule daw. Ang problema nakabakasyon kami. Gusto niyo, sige, extend ng hearing. Sige lang. For La Patria ito. Magkakandak pa kami ng another hearing para mapagbigyan kayo yung kliyente mo. But anyway, may mahalaga pa siyang gusto iparating sa committee na ito para pakinggan ka namin dahil marami pa kaming kakusapin na resource persons. As per my client's instructions, Your Honor, he's he will be cooperating truthfully in order to shed light into this investigation, Your Honor. Okay. So siya ay financier nitong grupo na ito. For what have been conveyed to me by my client, Your Honor, he's the employer of this five, Your Honor. When you say employer, ano palang trabaho niya? Ano palang negosyo niya? So kung employer niya, merong employee-employer relationship, minor de edad, itong mga batang itong nawawala, na pinuntahan lang umano sa bahay at dinala kahit ayong ina ay di papayag na sasama. I believe he's maintaining a farm in Katanawan, Your Honor. Huh? A farm, a game farm. Game farm, manukan. May manukan siya. Yes, Your Honor. Itong 5 na ito, mga empleyado niya. I have to clarify with regards to that employer-employer relationship, Your Honor. Yun nga dapat Oh, pumunta yun, dito. di pa klaro ang information ni attorney, no? Kaya kailangan talaga yung naturang taong pinatawag ang haharap Ito, President, tanungin namin. para managot din siya bakit ayaw mo sagutin yung tawag ng ina. Papatayin mo ng apon. But anyway, Senator Tolentino. Kanina po, meron mga dalawang magulang, si Mrs. Ramos at si Mrs. De Luna, na tumatawag lagi kayo na pinagbababaan ng telepono. Yan. Para tungkol sa anak nyo. Ito kaya yung boss niya, yung kliyente niya, yung nagbababa ng telepono? Mas mabuti na follow up pala ni Senador ang pahayag ng nanay. Yun ba yan? So, paano mo sasabi nagko-cooperate yung kliyente mo, itong tinatawagan itong mga magulang, ibinabagsakan ng telepono? Your Honor, that was the information given to me by my client. But now that I have heard their side, I will convey to him that we contact them immediately, Your Honor. Chairman, dahil sa sinabi niya, pwede kayang itong abogado, Panyero, i-dial mo yung number ng yung telepono ng kliyente mo at mamaya ipapakausap natin doon sa dalawang magulang. Kaya mong gawin yan? Maybe later, sir, we can arrange some kind of a meeting with them, Your Honor. Ayun po, pumapayag siya, Mr. Chairman, na tatawagan niya yung kliyente niya para makausap yung dalawang magulang dito na laging binabagsakan ng telepono. Yes, dapat gawin natin yun. Huwag mo Salamat, masyado- salamat. Huwag ka muna umalis. Dito ka lang muna, di-dispense ka muna namin, pero pakatapos ng hearing, tawagan mo yung boss, yung kliyente mo para makausap yung dalawang magulang na matagal nang pinagbabagsakan ng telepono. Your Honor, I can also give them my personal contact number so that they can contact me directly, Your Honor. Babagsakan mo rin ng telepono. Hindi po mangyayari yun, sir. Salamat. At may alam ka ba, during that day, yung nawala yung 5 na ito, yung boss mo, yung nirepresenta mo ngayon na boss ng mga anak nila, panalo ba siya nung araw na yun? Sa sabong? Panalo siya? I'm not yet privy with that matter, Your Honor. No, so kulang talaga ng kaalaman dahil abogado lang ang pinaharap. Dapat yung pinatawag mismo
ang haharap. Thank you. Salamat. Sir, we will, ma'am, maraming salamat sa iyong dalawa. Gila? Makikita rin natin yun. Kung hindi natin makikita yung mga anak ninyo dito sa lupa ngayon, makikita natin sila sa langit. Ayan, ang pahayag niya, no? Sa dalanghati ng mga nawawala, no? Huwag kayong mag-alala dahil pag di yan makikita dito sa lupa, makikita yan sa langit. Una, gano'n na ba kadali ang kaligtasan? Although, ang isang binyagang Kristiyano ay naligtas na ayon sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 8, Roma Kapitulo 8, 24, pero, alam nyo, di nawala yung tinatawag na concupiscence. Ano yung concupiscence? Yung concupiscence or attraction to commit sin, dahil nandyan pa sa atin, due to the explosion of the original sin, nandito pa sa atin ang tinatawag na concupiscence para tayong bahay na gawa ng simento. Pag ito'y nasunog, kahit simento, no? So, madaling magigiba yan. Kahit na binyagan, kahit na kumpilan, sa Katoliko, may binyag, may kumpil. Pero, meron pa rin concupiscence. 7 capital sins. Concupiscence of eyes, pride of life, concupiscence of flesh, concupiscence of eyes. Ano yung pride of life? Yung pride, anger, envy. Yung concupiscence of flesh, yun ang gluttony, lust, and sloth. Yung pride, concupiscence of eyes, yun ang greed. Yun. Sa issue lang kaugnay sa sabong. Dahil gusto talaga ng malaking pera, diyan na papasok ang greed, mga kapatid. No? So, dahil weak tayo, mahina tayo, yun ang dahilan na madali tayo magkasala. At kung madali tayo magkasala, alam niyo ba, ayon sa Ezekiel Kapitulo 18, 24, ngunit kung ang isang taong matuwid ay magkasala, gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, anong sinabi? Wala umano sa kaniyang mga mabubuting ginawa ang alalahanin ng Diyos. Yon ang tinatawag na mortal sin. Kaya naalala niyo yung Mateo Kapitulo 22, versikulo 11, na inimbita sila sa kasal. Nakita ng hari, may pumasok na inimbita, ngunit hindi nagsuot ng damit para sa kasal. Dakpin niyo at itapon sa labas. Naalala niyo ang binyag sa Katoliko, di ba? Merong kulay puti na tila. Yun ang nagpaalala sa kaluluwa na naligtas. Pero pwede yang mawala, Ezekiel 18:24, sa isang mortal na kasalanan. At dahil mawala yan, dan napapasok ang Juan Kapitulo 20, 21, 22 na sakramento ng kumpisal. No? Kaya, panalangin lang din natin ang mga kaluluwa nitong nawawalang mga sabungero, mga kapatid. Okay, tuloy natin. Hopefully, makikita natin sa langit. Lahat naman tayo mamamatay. Lahat naman tayo pupunta sa ibang mundo. Kinikita natin sa langit pag hindi natin makita dito. At maliban na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at maunawain, ang Diyos, God of mercy, siya din ay God of justice. Kaya, diyan napapasok ang tinatawag na purgatorio sa Marcos 9:49 na bawat tao ay dadalisayin sa pamamagitan ng apoy. So may dadalisay
pero apoy pa rin. At unang Korento 3:13, dadaan ka sa apoy, kung ito'y masunog lahat, ika'y maliligtas sa apoy. Hindi yan impyerno. Yan ang tinatawag sa simbahang katoliko na purgatorio. Pero ang hinahanap natin dito, hindi pa sa langit. Ang hinahanap natin, hustisya dito sa lupa. Asa na ba ang mga nawawala na mga sabungero, lalo na ito mga minor de edad? Sino ba ang utak nito? Sino ang gumagawa? At yung pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na talagang mananagot sila. Mananagot ka ba? O malibing na lang sa limot kasabay sa paglibing nitong mga nanawalang sabungero? So, daan na kayo sa opisina mamaya. Bibigyan kayo ng pamasahe nung opisina ko. Thank you po. O yan, ang mga ina ito ng mga minor de edad, no? Na bigyan nila ng pasahe pa uwi. No? Ang mga mahirap talaga. So imagine, mga minor de edad, sana yung amo nito na nagdala ay haharap talaga sa investigation. Maraming salamat. Yung, we proceed to kasi last meeting, ang PAGCOR ay umiiwas sa responsibilidad doon sa issue ng CCTV. Ayan. Ito ang hinahanap sa investigation. Dahil doon sa arena, dinampot, meron bang CCTV? Meron bang CCTV? Doon sa arena, wala daw, sira daw. Maniniwala ba kayo na sira? So, lumabas na ito sa investigation. Pero, part talaga umano sa business permit na merong CCTV talaga. Ito namang mga tatlong sabungan ng itong tatlong sabungan na kinukonsider natin na crime scene dahil doon sila last na nakita bago sila nawala. Yung mga hinahanap natin mga missing persons, itong tatlong sabungan na ito, gusto ko lang banggitin. Number 1, Manila Arena, New Panaderos Extension, Santa Ana, Manila. Number 2, Manila Arena, merong nawala doon. Pero ang tanong, asan ang CCTV? Nawala o talaga bang giba? United Association of Cockpit Owners and Operators of the Philippines, Incorporated, Barangay Palasan, Santa Cruz, Laguna. Royal Octodome Inc. Incorporated, Barangay Tangob, Lipa City, Batangas. Itong tatlong arena na ito ay wala talagang CCTV. At in-explain kanina ni Mr. Atong Ang. O, see? Tatlong arena kung saan nawawala ang mga sabungero, wala daw umanong CCTV. Maniwala kayo, sa dami nilang security, ang dami ng security pagkatapos CCTV, wala. O, tuloy natin. Na ongoing construction at saka yun, ongoing construction kaya walang Ongoing construction. Sa daming security. Di po ba, bahagi sa security, CCTV. Wala daw CCTV dahil ongoing ang construction. Kung ongoing ang construction, alin ba ang nauna? Dapat, no? Dapat CCTV o yung pag-ayos sa mga nasisira sa arena. CCTV nung hinahanap natin. Kung tinanong natin yung PAGCOR, sabi ng PAGCOR, hindi nila responsibilidad yung pag-enforce ng installation of Ayun ang sabi ng PAGCOR. No, di umano. Pero sa business permit, bahagi talaga umano yan. CCTV because it belongs to the local government. Dahil ang local government per local government code are the ones issuing permits for
cockfighting activities. So, ngayon, inibitahan natin yung anong tawag sa inyo, Sir, Mr. Levi Pacundo? You are Bureau of Permits and Bureau permits po, sir. Bureau of Permits Yes, sir. ng Manila City Hall. Opo. So, unang-una, tanungin kita, meron ba kayong city ordinance na nagre-require sa lahat ng mga business establishments na kailangang maglagay ng CCTV bago kayo ma-issuean ng permit? It's actually a requirement po. Oh, yan talaga ha. Kailangan ng CCTV bago issuean ng permit. Na kailangan po ang CCTV. But however, with the ease of doing business, we issue the permit and then we inspect. In the case of Manila Arena, ang Manila Arena po kasi yun po yung pangalan ng mismong site nung arena mismo. But the one running it po, ang lessor po niyan, is actually Star 8. Sila po ang Yes, it's acknowledged by meron po silang Lucky Star 8. CCTV, pero katulad po ng sinabi ni Sir Charlie kanina, hindi po yata sa lahat pa at that time. But this time, I think, sarado po kasi sila, sir, for the longest time during the pandemic. So, ngayon po, meron po silang CCTV, pero hindi po sa buong perimeter yan. Selective CCTV lang. Kung saan lang dapat gustong lagyan, doon lang. Yung hindi gusto lagyan, hindi lagyan. Inspection mo man kaya? Inspection mo. Hindi pa po sila na-inspect kasi nga po, sarado po yung site. Ngayon lang po. Oh, so paano na bigyan ng permit ito kung di na-inspect na bahagi sa permit, lagyan ng CCTV ang establishment? Yata sila nagkaroon. Wala po kasing activity na ganun, sir. Paano nakapag-operate kung Kaya nga, o paano nakapag-operate yan? kung wala pang permit? Well, may permit po May permit. May permit na. po sila as a lessor. Binigyan ng permit, wala pang pag-apunta sa area. Kung talagang okay ba ang naturang area, meron ba talagang CCTV at ito'y qualified ba talaga batay sa kondisyon sa permit? Sa At resort. saka, meron pong permit. Tatlo po ang permit nila as a lessor, as a business permit po. Yung business permit, na-issuehan nyo sila ng business permit. Meron po silang permit. So, sabi mo requirement, Oh, so business permit, binigyan ng business permit. At requirement ng business permit na magkaroon ng CCTV. Ba't nabigyan kung di pa nila na inspection, meron bang CCTV? before the issuance of business permit, yung installation ng CCTV. Yes, Did ma'am. you inspect that Hindi po, ang inspection po, sir, is after the fact. after? Because a permit, sir, is only a privilege. We can always cancel and revoke the permit. Now, however, yun po kasing pag-apply ngayon ng business permit is online. Lahat po Online. siya kasi based on ease of doing business ay kinonsolidate na po lahat sa LGU. Pagkatapos po ay ini-inspect po sila after the fact. Ngayon po ay kaka-apply lang po ng mga business permit. In fact, ongoing hanggang March 31st ay in-extend po ang pag-apply ng mga business permit. So for 2022 ay meron po silang permit for admin office as a lessor po at saka yung isa po ay voluntary association at saka po yung tungkol sa mga events po. Kasi po yung pong ginagawa nila is naguguluhan lang tayo. Yes, sir. Can you cite to me that particular provision sa ease of doing business o sa ARTA, no? yes po, yes po. Na nagsasabi na pwedeng i-waive yung mga requirements, i-issuehan nyo na ng business permit? Meron bang ganong provision? Ako author ng ARTA eh. Wala ko alam na ganon. Hindi naman po, sir. Yun po kasing sa CCTV mismo, sir. Yeah, Eh, CCTV is one of the requirements. Opo. Pero sabi mo, hindi, wine-waive na muna yung pag-install ng CCTV dahil sa ease of doing business or ARTA,
ini-issuehan nyo na ng permit. Anyway, pwede namang i-revoke anytime. Opo, Cite to me inspect that po. particular, that specific provision The that CCTV, would allow that. yun Ako. po sa CCTV, sir, was not provided in the Wala act nga. po. Wala po siya sa Pero act. na may city ordinance na kailangan may CCTV, hindi ba? Yes po, kailangan po. O, saan tayo lulugar ngayon? Yun po kasi, sir, after the fact po yung ating inspection po niya. Yung una po kasi, meron po siyang mga clearances coming from the building, coming from barangay. Yung po mga yun eh. Still, I cannot reconcile. Meron kayong requirement before you issue the business permit. Opo. Hindi complied. I-issuean niya ng business permit sa kanila yung compliance. That's what you're saying. Doon po sa ease of doing business, doon po Cite to me the dumarating specific yung provision inspection that po. would allow that. No po, not Wala nga, walang CCTV provision po. nga eh. Opo, not the Precisely. CCTV po. So I cannot reconcile. Opo. Yun po kasing sa CCTV, sir, sa So maski ordinance sino, po siya. bibigyan niya ng business permit maski hindi pa complied. Ay, hindi po, sir. Hindi po, sir. Ay, ganun sinasabi mo eh. Hindi po, sir. Wala pang CCTV, which is a requirement, pero binigyan nyo na ng business permit, saka na lang i-comply. Meron po sila, sir, CCTV, pero limited lang po yung CCTV, katulad po ng sinabi nila kanina. At So, una, sinabi niya, napansin nyo ba? Sinabi niya, di pa na-inspection. No? Nabigyan ng permit. Paano niya nasasabi na merong CCTV yung ilang bahagi? Pero, di pa nila na-inspection. I'm not talking about whether sufficient or insufficient. The fact is, requirement yung CCTV. requirement po yan per ordinance Walang po. CCTV, in-issuehan nyo ng permit. At saka na lang sabi mo, inspection. So, sigurado talaga, kung selective man, sigurado talaga na yung entrance mismo, meron yang CCTV. Entrance o exit, kahit pinipili lang nila ang lagyan ng CCTV. Tanong, kung sa entrance at exit ay may CCTV yan, ba't di nila ma-release? Alam naman saan dumaan yung pagdampot sa mga sabungero sa naturang area. Lumalabas talaga yan sa exit o kung entrance ba ang nagiging exit din nila, pero siguradong yun ang priority na lagyan ng CCTV. Ang tanong dito, bakit di nila ma-produce ang CCTV? Junen. That's your statement. Opo, doon po sa, nakalagay din po sa Oh, permit. who's violating what? Who is violating what? Yun po kasi yung sa CCTV po, sir, hindi kasi siya masyado nakafocus dun sa ano eh. Yun doon po lang siya sa mga permits na Anyway, binibigay po. Mr. Chairman, magulo yung statement, mahirap intindihin. Opo. Yes, sir. Thank you very much. We will get back at you, Mr. Levi Facundo. Andyan pala online yung remaining families ng case number 4. Pakinggan muna natin sila. Sandali. Kasi inibitahan natin si Mr. Miss LG Biscante. Ikaw ba yan, ma'am? LG Opo, sir. Biscante? Yes po. Go ahead po. Go ahead. Pwede ka na magsalita. Pakinggan ka namin. Ako po si LG Ignacio Biscante. Asawa po ako ni Nazareno Biscante. At kapatid ko po yon si Ricky Boy Ignacio. Pumunta po sila noong December 27 sa Sabungan, sa Santa Cruz, Laguna. At pag Nawala. Nawala. Ito. December 29, 5:54 AM, nakatext pa po yung asawa ko doon sa kapatid niya na si Segundo Biscante na huwag na daw muna mag-text or tawag sa cellphone ng kapatid ko yung si Ricky Boy kasi may ibang tao daw na nagkalkal sa cellphone ng kapatid ko. Yung oras na yun, parang doon po sila sa Sandali, house sandali. noon. Excuse me. Sandali. Po, Sino yung tao na may hawak ng cellphone ng kapatid mo?
hindi po nila kilala. Tapos yun na lang po yung last na text ng asawa ko. Nung sinubukan na namin tawagan yung asawa ko, hindi na po siya makontak at saka yung kapatid ko. Wala na naman. Balikan ka namin mamaya, LG. Pakibulang. Ito. Okay. Muna, pagkaayos mo na para balikan ka namin. Mr. Tipuso, you have the floor, sir. Sir, Yes po. ako Parente Puso. Ito nga, hitabo ita akong anak, dira ko ito maaram kung din ito ira kumadto. Ito nga, ira pakibulang. Wala man na ito, alam ito nga ira pakibulang kay di man lang ako dili sa Samar ha, barangay Tugas Daram sa Samar. Amo na ito akong Waray yung ginagamit mo ng salita ngayon, waray. waray Pwede siya ka kay, magtagalog. Manong, pwede ka magtagalog? Nung Efren, oh, kaya mo magtagalog? alam pero konti lang. Hindi, sige lang, try mo lang para maintindihan ka ng nakikinig sa iyo ngayon. Magtagalog ka kahit hanggang saan lang kaya mo magtagalog. Sige po, Oh sir, ito. patuloy mo. Ang pagkakalam ko sa anak ko, nandyan daw sa kuan sa arena sa Bungan sa Santa Cruz, Laguna. May nagtawag daw yan sa anak ko na babae na nandun daw sila nakikisabong. Sabi ng anak ko si Bebe, sabi niya na, Kuya, mag-ingat ka dyan. O kuno, be, walang problema. Unless nila na kuhan, yung laban nila sa kuhan daw sa 29 ng December. Saka yung tinawagan ni Bebe, hindi na daw na kukontak si kuya niya. Ang nagpaalam sa akin si Segundo Biscante. Hinanap yung cellphone namin na number. Nawawala daw yung anak ko. Sabi ko, bakit naman nawawala? Ay nakikisabong naman lang yan. Yan Ano ang po pagkakalam trabaho siya. niya? Manong, ano po Ha? trabaho niya? Ano trabaho ng anak mo? Handler. Handler ng Yan manok. kay Jerry Gullier siguro yan. Jerry Gullier. The same person. Yung nirepresent na abogado. Okay, sige nung, padayon. Si Jerry Gudillier daw yung amo nila. Pagkakaalam ko, sabi ni Segundo Biscante. Sabi ni Segundo Biscante, nawawala daw. Parang naglaho na parang bula. So, bakit naman? Yan lang naman ang inaasahan pa naman sa mga kapatid niya na tumutulong sa akin. Kasi, may ano na yung katawan ko, mayroon ng karamdaman. Yan lang nagbibigay sa amin ng tulong sa amin. Kahit konti lang, nakakapagpadala ng konting pera. Yan lang. Imbis na yun lang inaasahan namin, yan, siya pa nawala. Yan lang, sir. Okay na tayo. Sige Ang lang, panawagan ko hanapin niyan, natin. yung anak ko makauwi lang kung buhay pa siya. Lagi kong pinagdadasal sa Panginoon. Sana Sige po. makauwi yung anak ko. Narinig namin yung sinasabi mo. Tulungan po natin hanapin yan. Nandiyan yung ating kapulisan, no? Nakikinig. Hanapin Sir. hanapin lang yan. Hindi sila hihinto. Hanapin Salamat, talaga sir. yung mga Salamat. anak nyo. Ha? Long, Salamat maraming sa salamat. tulong. Efren Tiposo. Thank you. Balikan natin si LG Biscante. Naputol ka. Pasensya ka na. Oh. Ano yung trabaho ng husband mo? Gapper po siya, sir. Ano, no? Gapper po. Siya yung taga-tari po, sir. Taga-tari. Gapper. Opo.
Ang boss niya, Si Jerry Goriel po. okay, sige, salamat. Sige, tuloy mo. Ano yung sinasabi mo kanina? Nawala na naman. Noong noong December 29, 5:54 AM po, yung asawa ko po nakapag-text pa po doon kay Segundo Viscante na ang sabi niya, wag ka daw muna tumawag or text sa cellphone ng kapatid ko, yung si Ricky Boy, kasi may tao na daw pong nagkalkal sa cellphone ng kapatid ko, sir. Tapos nung sinubukan po naming tawagan sila, hindi na po sila makontak noon. Tapos dapat nung 29 may laban pa sila noon. Tapos 30 pa po yung uwi nila. Tapos ang sabi ng security, nag-out na daw po sila ng 29. Tapos wala namang oras na nakalagay kung anong oras sila lumabas noong 29. Tapos nung mga bagong 1 week po ata yung na nawala sila, tumawag po yun si Boss Jerry sa akin na sinabi niya na yung mga kamag-anak daw po namin na nawala ay wala na po, patay na daw po. Kasi may tumawag daw po sa kanya. Kailan sinabi ni Boss Jerry? Mga 1 week po, bagong nawala sila. 1 week pagkatapos silang nawala, siguro. After. Opo. 1 week after Opo, na. sir. Kaya nga very important na dito yun si Boss Jerry mo, attorney. Kasi nung Ayan, yung boss na naman kung saan si attorney ang nagre-representa. So hanapin natin ito kung meron bang bahagi sa Senate investigation na dumalo talaga at nanagot itong boss nila. So mga obispo natin sa CBCP naglabas ng opisyal na pahayag kaugnay sa problema ng online gambling at may panawagan ang mga obispo. Una, ang panawagan nila na kilalanin umano ang pagsusulong sa sugal sa isang pampublikong isyu na pangkalusugan na dapat pagtuunan ito ng sapat na edukasyon, sapat na batas, at sapat na gamutan. Pangalawa na panawagan ng mga obispo, ang pamahalaan ay lagyan umano ng karampatang kontrol ang mga online payment system para hindi magiging kasangkapan ang mga ito sa pagpasok sa mga online gambling sites at maprotektahan ang mga kabataan mula sa laro ng sugal sa mga online payment systems sa internet. At may panawagan din ang mga obispo, lalo na sa mga advertisers. Alam niyo naman siguro na may mga vloggers na influencers na ang kanilang milyon-milyon na followers, sana, si Buitapang, tinanggal, hininto na ni Mita. Mga 21 daw ito na mga influencers. May panawagan ang mga obispo sa mga advertisers, lalo na sa media din, na itigil ang romantisasyon, sabi ng mga obispo, ng sugal at ipakita umano yung totoo na epekto ng sugal. Sa mga ehensya din, nanawagan, lalo na sa ahensya ng gobyerno, nanawagan ang mga obispo, lalo na sa PABCOR, na gawing tunay na prioridad ang pangangalaga sa kapakanan ng marami at hindi ang pagtutulak ng sugal para sa maaaring kitain mula sa naturang sugal. At nanawagan din ang mga obispo sa mga parokya na magiging aktibo sa pagtulong sa mga tao at sa mga pamilya na apektado sa sugal at huwag umanong mananatiling tahimik at magsawalang kibo. Naalala ko yung sinabi ni Bishop Abet, oy,
na may ilang pari daw umanong nagsusugal din sa online sugal. Naku po. Ano ba yan? So, panawagan din ng mga obispo sa pamahalaan. Ideklara na illegal ang anumang uri ng online gambling. Pabor ba kayo na ideklarang illegal ang anumang online uri ng online gambling? Comment kayo. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, ito niyo lingkod, Brad Wendell Talimong. I am Catholic, I am the